Sobrang tindi po ang pinakitang performance ni Grandmaster Andrew Hong. Ewan ko kung kilala nyo siya, no? Bago na naman umuuspong pagdating po sa online chess dahil dito po sa kakatapos lang na Title Tuesday, pinagbull niya po yung mga elite player. Unahin na natin tong game niya. Last round po kasi ito eh. Kalaban niya po si Jan Christoph Duda, leading si Andrew Hong. Ano ba yung ginawa? Grabe yung mga brilliancy dito. Tingnan po natin, no? So, puti po dito si Andrew Ong. Nag-D4, nag-D5 si Duda. Knight C3, yan po yung Jubaba London. Nag-Knight F6 po yan. Bishop F4, A6 lang para preventing yung Knight B5. Nag-E3, nag-E6, nag-G4. Napaka-agresibo, guys. Pagka G4, nag-C5, na tinirahan ng G5, aggressive talaga. Oh. So, tumakbo po yan, Knight D7, nag-Knight F3 lang. Nag-Knight C6, nag-H5. Sobrang agresibo talaga. So, bini-5, kumakounter naman sa queen side dito pong si Duda na sinagot lang po ng H5. Walang pansinan yung dalawa. At pagka H5, tumira po ng Bishop B7, nag-Bishop H3, nag-C takes D4 po yan, binawi ng pawn, Bishop B4 pin, kaya pala kinapture yung D4 para mabuksan yung Bishop, no? Pero according to engine, hindi daw ganun kaganda yan, mag-Queen D3 lang. Pero ito pong si Andrew Hong, nag-Queen E2 eh. Ngayon, nag-Queen E2 po siya, nag-Queen E7. Pagka Queen E7, nag-King move lang. Kining movean lang. At ito pong si Duda, syempre kining movean, siguro it's time to castle na, nag-castling na kung saan mali. Kasi nagpamalas po ng isang matinding brilliant move itong si Andrew Hong. Knight takes D5 lang. Brilliant move. Bakit? Kasi pag tinakes po yan, kakapturein yung queen, babawiin mo whatever piece you use, bagsak po yung kabayo. Yun yung kanyang plano. Kaya ibalik natin doon, hindi kinapture, nag-Queen D8. Pagka Queen D8, nag-Knight takes B4, binawi po yan, and then nag-C3 lang. After C3, nag-Knight D5 na tumakbo po sa D2, nag-Rook E8, na tinirahan po ng G6 lang. Sacrifice na naman yung pawn. Pero ang kagandahan niya kasi pag pinagkakain mo lahat yan, mabubuksan to eh. Tapos weak ito. Grabe, no? Kaya nag-H6 po yan. Pagka H6, kinapture ng F7 na kinapture ng King. Nag-Rook G1, ayun, medyo mananalasa po sa G5 na hindi pa nga daw ganun kadabes. Ipakita ko lang, according po dito sa engine, eto daw maganda. Bigyan na ng pressure yung E6. Anyway, nag-Rook G1, nag-Queen F6 na sinagot ng Rook G6. Saan pupunta yung Reyna? Nag-E7 and then Rook E1. Nag-Knight F8 to defend the E6. Tinirahan po ng Rook G3. Umatras lang bigla, no? Bakit po siya umatras? Para lilipat siguro yung kabayo. Ayan. Ang ginawa niya, nag-Knight D7, pinantayan tuloy na sinagot ng Queen D3 naman. Papasok sa loob na hindi na pinansin, nag-King F8 lang. After King F8, nag-Queen H7 na nga, nag-Queen F7, and then here, another brilliancy move ang pinawalan. Kinapture lang yung G7. Pagka takes, and then Bishop takes, bagsak ang Reyna. Hindi pa nag-design niya kasi maraming piyesang pinalit, so gumanon pa na nag-quill lang. Angat capture at nangisay. Grabe, no? At dahil po sa panalo ni Andrew Hong na yan, nag-champion po siya dito sa Title Tuesday. Pero bago ko ipakita yung standing, kasi hindi lang po si Duda ang kanyang tinagpas dito. Ito pa po, tingnan niyo po yung kanyang by the way, yung kanyang pong accuracy is 92.6% taas. Si Duda nangamote. Pero, eto malupit, tingnan niyo po. Oh. Pinerfect niya yan eh. In-straight niya yan, 9 out of 9. At isa sa mga biktima niya, si Hikaru Nakamura. Natalo lang siya kay Sarana pero tinalo niya ulit. Ito pong si Duda nung round 11. At ipakita ko yung laro niya kay Hikaru. Ayan, tingnan niyo po. So, nag-D4 po yan na transpose po sa modern. Ayan, parang E4 modern opening. At nag-sacrifice. Oh, ayan oh. Oh, kita nyo So, ang nangyari po, kapalit po ng pyesa ay dalawang pawn. So, inaatake niya yung king. After po ng king move yan, ayan, medyo equal lang daw po according sa engine. Pero tingnan nyo po yung gagawin kasi Nag-Rook G3, gumanon lang. Nag-Knight doon, Queen, palit-palit.
na hindi iniwas. Nag-bishop lang po sa E3 kasi pag tinex yung queen, babagsak yung kabayo, nakapin kasi. Nag-rook F8, umiwas yung reyna na, tumira po ng knight doon, dinipensahan lang po yung E4 solid lang, tapos nag-rook G8. Pagka rook G8, nag-E5. Ngayon yung E5 na yan, kung titingnan nyo, mali daw, pero mahirap malaman kung bakit mali yan eh. Dahil ang ganda po ng idea niyan eh. May capture doon, tapos pwede itulak doon, tapos magkaka-check po dito na gano'n. Ang cute tingnan eh, or magandang tingnan. Kaso, may malupit palang tira kasi dyan. Ito pong itim. Kaya hindi daw maganda. Alam niyo kung ano? Brilliancy. Hindi iniwas yung kabayo. Nag-king move lang. Siyempre kinain. Anong meron? Babawin lang ng pawn. Ganun lang. Tapos pagkaiwas dito, only square, knight takes. Yun lang nangyari. So, inatake po yung reyna, tumakbo sa h3, kinapture, takes. Tapos, eto po, oh, bada beam. Grabe. Grabe, nakita hanggang dyan. Lalim ni Andrew Hong, no? So, pagkatakbo dyan, hindi pwedeng kainin, by the way, kasi madadali yung reyna, kaya nag-king move, saka tumira doon, nag-bishop check, tumakbo, nag-queen lang po doon sa may h2, umiwas, tapos queen lang din dito, depensa na sa kabayo, threaten pa yung bishop, may kain pa dito sa c2, so, nag-bishop dito na lang, nag-king move lang, umakyat lang, ano naman na king move yan, no? Kining mo ba lang, ang idea niya, ito, I see, yung rook e1 kasi hindi pwedeng gawin dahil may ganire. Anyway, nag-rook G1, queen takes C2 lang, binigay lang yung kabayo, no? Na hindi kinapture bumalik yung knight sa B1 para po depensahan. Ito pong bishop, knight F4 naman. Napakaganda, oh. Sa pool to. Sa pool yung reyna, hindi po makain ng bishop dahil nakapin. So, ang ginawa po niya, nag-queen H2, na kinapture lang. At pag tinex mo yan ng queen, magkakaroon po ng knight h3. Kaya pasado, king takes, kaso bagsak yung kabayo. So, de one piece down, tapos pagka king move, nag-knight check lang, lumapit yung king, kinapture nga lang. Ito po, no? At ang gusto niyang gawin, magda-knight c4. Hikaru hindi pa nagre-resign kasi 4 seconds na lang si Andrew Hong, kumapture po sa h5, nag-check, takbo, kain bishop, takbo doon, pinalit yung reyna. Ayan, naparesign na. Kasi napakadali na nito eh. 2 piyesa kalamangan. Grabe yung Andrew Hong, no? Mabilis din. Pinagbuhol-buhol yung mga elite player. At dahil doon, ito na nga po ang final standing. Champion si Andrew Hong with 10 points. 10 out of 11. Isa lang tumalo sa kanya si Alexei Sarana. Sarana, mabilis din talaga yan eh. Inubos yan si Magnus sa Kasika, no, nakaraang PD Blitz, no? At ayan mga nagsisunuran. Si Hikaru pang 4th place pa rin. Si Andrikin kasali din. Ayan, malakas mong lineup eh. Pero siya nag-champion, no? Dami talaga. Si Bortnick, tinalo din ata ni Androng eh. Si Bortnick. Tinalo niya din eh. Ayan o, lakas din ni Bortnick eh. Grabe talaga si Androng. Talagang gabi niya yung Tuesday na yun. Dahil sa ganda ng performance niya, matindi, muntik ng perfect yan eh. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Kausa. Abangan niyo po yung susunod na mga video natin dahil magsisimula na ang candidates. Exciting yon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye.